Quarter 3, Aralin 4. Tanaga bilang larawan ng kasaysayan. Baliktanaw sa kasaysayan ng Tanaga sa Pilipinas. Mga Tanaga ni Ildefonso Santos. Katangian ng Tanaga. Formal at di formal na wika. Mga layunin. Nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Mga akda sa panahon ng pananakop ng Hapon. A. Natutukoy ang mahalagang elemento, persona, sukat at tugma, talinghaga at estilo, at detalye, paksa, nilalaman at kaisipan ng tula. C. Naiuugnay ang mahalagang kaisipan ng tula batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. D. Nasusuri ang mahalagang pangyayari sa teksto batay sa konteksto ng panahon, lunan at may akda. E. Nasusuri ang mga elementong panlingwistika, sukat, tugma, tono at talinghaga ng tula. F. Nasusuri ang mga kultural na elemento, simbolo, wika, norms, pagpapahalaga at arketipo na nakapaloob sa teksto batay sa konteksto ng panahon. Bago tayo tumungo sa ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo. Venn diagram. Ibigay ang katangian ng haiku at tangka gamit ang Venn diagram. Isulat ang pagkakatulad ng dalawa sa gitna nito. Gabay na tanong. Una, bakit mahalagang impluwensya ng mga Hapon ang haiku at tangka sa panitikang Pilipino? Ikalawa, paano mo mapahahalagahan ang kaalaman at kasanayang nakuha mo mula sa araling ito? Alam mo ba, si Ildefonso Santiago Santos ay isang kilalang manunulat sa Tagalog noong panahon ng Amerikano. Ipinanganak noong Enero 23, 1897 sa Baritan, Tambobong, ang kasalukuyang Malabon. Siya ay kinalala bilang isa sa mga pinakamahusay na makata sa Tagalog. Isa sa kanyang mga naging kilala ay ang pagkasalin niya ng Rubayat ni Omar Khayyam at ang pambansang awit ng Pilipinas. Bukod dito, kilala rin siya sa paggamit ng sinaunang anyo ng tula sa Pilipinas sa tinatawag na Tanaga. Ang ama niyang si Ildefonso P. Santos Jr. ay kinilalang national artist para sa kanyang kahusayan sa arkitektura. Sa kanyang kabataan, si Santos ay nagmula sa isang mahirap na pamilya, ngunit may malalim na interes sa panitikan. Bilang isang estudyante sa Malabon Elementary School, binabasa niya ng malakas ang iba't ibang awit at korido tulad ng Don Juan Teñoso, Don Alejandro at Don Luis at Ibong Adarna sa kanyang matandang tiyahin na hindi marunong magbasa o sumulat. Ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya na maging makata. Noong ikalimang baitang, kasama ng kanyang kaibigan, naglathala siya ng simpleng periodiko ng tula na ibinebenta nila sa 1 sentimo. Ang malapit na ugnayan niya sa pinsan na makata na si Leonardo A. Dianzon ang nag-udyok sa kanya na ituloy ang kanyang interes sa tula. Si Dianzon ang unang nakakilala sa kanyang galing sa pagsulat ng mga tula sa Tagalog at tinulungan siyang mailathala ang kanyang tula sa ang mithi gamit ang pangalang pena na ilaw silangan. Kahit na siya ay nasa elementarya pa lamang, ipinakita ni Santos ang kanyang husay sa pagtuturo at naging punong guro ng Marikina Elementary School. Sa kabila ng kanyang mga responsibilidad ay patuloy pa rin siyang sumusulat ng mga tula tulad ng Gabi, Ang Ulap, Ang Guryon, Tag-iilog at Sa Tabi ng Dagat na nananaylathala sa ang mithi at pinalakip sa liwayway. Gabay na tanong. Isa-isahin ang mahalagang impormasyon tungkol kay Ildefonso Santos. Ikalawa, magbigay ng mga impormasyon patungkol sa kaugnayan ni Ildefonso sa pagsulat gaya ng tula. Ikatlo, bakit kaya nagkaroon ng interes ang isang kabataan noon sa pagsulat ng tula? Kung iuugnay mo sa kasalukuyan, bakit nawala ang interes ng kabataan sa pagsulat ng tula? Balik-aral, ikalawang araw. Talasalitaan. Piliin sa kahon ang di formal na katumbas sa salita sa bawat bilang. Una, alituntunin. Ikalawa, alagad-sining. Ikatlo, salinsabi. Ikaapat, isinilang. Ikalima, Pilipino. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Tanaga, Katutubong Tulang Pilipino ni Alan A. Ortiz. Ang tanaga ay isang maikling katutubong Pilipinong tula na kinaugaliang ginagamit sa wikang Tagalog. Ito'y may malalim na kasaysayan sa Pilipinas at hindi lamang simpleng anyo ng tula, kundi bahagi na rin ng kultura ng mga sinaunang Pilipino. Binubuo ito ng 4 na taludturan na may 7 pantig bawat taludtod.
Ang makabagong tanaga ay ginagamit sa iba't ibang wikang Pilipino at Ingles dahil sa kanyang katanyagan noong ika-20 siglo. Lumaos ito sa huling bahagi ng ika-20 siglo, ngunit muling isinilang ito ng kapanlahatan ng mga Pilipinong alagad sining sa ika-21 siglo. Sa orihinal na Tagalog, ang tanaga ay may ganitong estruktura: katitibay katalo sakaling datnang agos, ako't mumunting lomot sa iyo, ipopolopot. Sa makabagong ortografiya ng Tagalog, ito ay naging katitibay kang tulos sa kalindatnan ng agos, ako'y mumunting lumot, sa iyo ay pupulupot. Ipinapalagay na ang tanaga ay kina Frailing Juan de Noceda at Padre de Sanlúcar ni Vinadera at sinipin nila ang sinabi nilang poesya muy alta en Tagalog, compuesta de 7 silabas y 4 versos, Elena de Metafora. Ikalabing-anim na siglo o medyo mataas ang panulaan sa Tagalog, binubuo ng 7 pantig at 4 na taludtod, puno ng metapora. Tulad ng haiku ng mga Hapones, kinaugaliang walang pamagat ang mga tanaga. Sila ay ang mga matulaing anyo na nagasalita para sa kanilang sarili. Ipinapasa-pasa ang karamihan sa pamagitan ng salit-saling sabi at naglalaman ng mga salawikain, araling moral at pirapiraso ng alituntunin ng pag-uugali. Bagamat tinuturing itong namamatay na anyo ng sining, kasalukuyang isinisilang muli ito ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at Pambansang Komisyon para sa Kultura at ang Sining. Ang mga grupong Pinoy poets ay tinataguyod ang Pilipinong panulaan sa Ingles. Tanong-tugon. Una, paano nagsimula ang pagsulat ng paglaganap ng tanaga sa Pilipinas? Ikalawa, bakit mahalaga ang kasanayan ng paggamit ng elemento ng tula sa pagsulat ng tanaga? Ikatlo, paano mo malalarawan ang pagsulat ng tanaga ni Ildefonso Santos? Ikaapat, paano mo pahalagahan ang pagsulat ng tula ng mga Pilipino gaya ng pagsulat ng tanaga? Pagproseso ng pag-unawa. Ikatlong araw. Pangkat talakayan. Hahatiin ang klase sa pangkat upang gawin ang pangkatang talakayan gamit ang mga graphic organizers. Ibabahagi sa klase ang mga impormasyong kanilang nailathala. Pangkat isa. Ilagay sa kahon ang mga mahalagang pangyayari kaugnay sa pag-unlad ng tangka sa Pilipinas. Pangkat dalawa. Suriin ang tanagang isinulat ni Ildefonso Santos batay sa katangian ng tula. Ikatlo, suriin ang tanaga batay sa katangian ng tula ni Ildefonso Santos. Ikaapat na pangkat, suriin ang tanaga batay sa katangian ng kultura at elemento. Kabibi ni Ildefonso Santos. Narito ang rubrik ng pangkat talakayan. Paglalapat at pag-uugnay, ika-4 na araw. Baliktanaw. Magkakaroon ng malayang pagbabahaginan ang mga mag-aaral batay sa kanilang opinyon o saloobin tungkol sa mga sumusunod na usapin. Una, pagpapahalaga ng pamahalaan sa proteksyon sa kalikasan. Ikalawa, disiplina ng mga Pilipino sa pangangalaga sa kalikasan. Lapat sulat, sumulat ng sariling tanaga na pumapaksa sa kalikasan. Nilay hayag, dugtungan ng mga pahayag batay sa iyong karanasan. Sa araling ito, nalaman kong, naranasan kong, naramdaman kong. Para sa akin, ang mga panitikan sa panahon ng katutubo ay, bilang mag-aaral, nilay sulat. Isulat sa isang talata ang sagot sa mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang naging hamon o balakid sa inyong pagkatuto? Ikalawa, ano ang nakatulong upang maunawaan ang aralin? Ikatlo, ano ang dapat ninyong gawin upang mapaunlad pa ang pagkatuto sa aralin? Pagkataya o paggusulit. Ika-5 araw. Panuto. Basahin at unawain ang tangka at suriin ito sa pagsagot sa mga tanong sa bawat bilang. Bilugan ng titik ng tamang sagot. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi.